Dahil sa commotion na nangyari kailan lang sa Henan ang corruption ledger ay na-expose, at si So Woo Chan kalakip na ang lahat ng mga sekta na involved sa korupsyon ay hinuling lahat at ikinulong. Sa headquarters ng Murim Alliance ay inilahad ng alliance leader na ang corruption incident sa Henan branch ay naresolbo ng maayos, ngayon ang problema na lang ay dahil sa medyo troublesome yung reward na hiningi ng taong tumulong. Hay buntong hininga niya kasabay ng paghagis sa scroll, bakit daw ba kasi hindi na lang pera ang hiniling nun, talagang napakahirap na makuha yung secret manual na request nun. Subalit since nakabitaw na ng pangako, iyon ay kailangan nilang tuparin, hindi raw ba? Ang taong ito ay ang Murim Alliance leader na si Lim Musong, na kilala rin sa bansag na Heaven-Destroying Blade Emperor. Well, lahat niya kung uutusan niya ang kanyang mga subordinate patungkol sa secret manual na iyon, iyon naman ay magagawa ng mga iyon, hindi raw ba? Hay siya raw ay pagod na siya raw ba ay iidlip muna, nang biglang dumating ang isang inspector. Alliance leader bungad nito, hindi naman daw siguro nito nakalimutan na kailangan nitong tapusin sa pag-review ang lahat ng mga reports hanggang alas 7 ng gabi, hindi raw ba? Oo, tugon ng alliance leader na aalala niya raw at iyon na mismo ang ginagawa niya ngayon. Hatugon ng inspector, wag na raw itong mag-isip pa na mag-slack off, ang kanyang mga matay nakatuon dito. Hay buntong hininga ng alliance leader, siya raw ay ang Murim Alliance leader yet siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng supervision, gustong gusto niya na rong mag-step down at mag-focus na lang sa kanyang martial arts. Lim Musong, Murim Alliance leader, ang Heaven-Destroying Blade Emperor. Originally siya ay isa lamang normal na tao katulad sa mga kwento na madalas marinig sa palengke. Pagkatapos niyang aksidenteng mahulog sa bangin, siya ay nagkaroon ng close shave at nagain ang great opportunity na nakatago. Nagawa niyang ma-awaken ang kanyang mind at natural talent para sa martial arts, naka-achieve ng great results, at opisyal na sinimulan ang pagbagtas sa landas ng Murim. Then sinimulan niya ang perilous journey ng isang chivalrous warrior, nakipaglaban sa hindi mabilang na mga duelo at isang araw, bigla niya na lang na-realize na na-obtain niya na pala ang bansag na Heaven-Destroying Blade Emperor at nung sandali ring iyon, siya ay inirekomenda upang maging Murim Alliance leader. Sa kanyang opisina ay inilahad na wala siyang anumang intensyon na maging alliance leader, subalit alam niya nang siya'y mahahantong sa posisyong ito, nung sandali pa lang na siya ay sinubukang suyuin nung Zoge fellow na iyon. Sa kanyang nire-review na report ay bigla siyang mayroong napansin, teka lang saglit, Blood Lady Sect, hindi raw ba't ang mga ito ay parte ng unorthodox faction? Ano ang mga ito ay sasali sa Dragon Phoenix Myth? Well, wala namang anumang specific na restriction sa participation, sadyang first time lang daw talagang mangyaring mayroong sasaling nagmula sa unorthodox faction. Ano raw ba kaya ang binabalak ng mga ito? Lumalabas na mukhang kailangan nilang maghanda ng countermeasures in advance. Biglang nagtanong ang inspector kung ito ba ay hindi pa rin tapos. Yuijut, sigaw ni Alliance leader Lim, ito raw ay tumahimik. Mula doon ay isang buwan na ang lumipas at ang eksena ay lumipat sa Hebei Province. So basically sambit ng isang individual sa malakas na boses, ang mananalo ay definitely si Jiung Wimyong, ang Wudang Wandering Dragon. Umano'y ang mga bagay-bagay sa loob ng Wudang sect ay naging crazy. Mayroong nagsasabing mayroong lumitaw sa kanilang sekta na martial artist na nasa level ng 10 Supremes. Nagtanong ang Chubby kung papaanong nangyaring ito, ay naniniwala sa mga kataga ng Wudang sect kailanman ang mga iyon nga ay hindi pa nagkaroon ng member na kabilang sa 10 Supremes. Umano'y sa tingin niya ang much more probable na mananalo ay ang Little Buddha Dragon na top disciple ng Buddha Saint, na kasalukuyang kabilang sa 3 Absolutes na kilala bilang pinakamalakas sa lahat ng mga rising martial artists ng mga orthodox na sekta. Seriously, sambit ng isa, umano'y walang garantiya na ang isa ay magiging malakas dahil lang sa ang kanyang master ay malakas. Umano'y sa tingin niya ang mananalo ay ang Ice Flower ng Mount Hua na si Kang Yunhua. Umano'y sa taglay nung malamig ngunit elegant na beauty nagawa nung masilaw ang lahat ng mga martial artists sa lahat ng edad, ni mayroon pang ang mga rumor na nagsasabing iyon ay promising martial artist na soon magiging kabilang sa Plum Blossom Warriors. Sa likod ay mapapansin si Sang Hyuk, idinagdag ng isa na narinig niyang iyon ay talagang nagsasanay ng husto na para bang maniac. Ho sabat ng isa, so iyon daw pala ay hindi lang maganda ngunit hardworking din, ngayon gustong gusto niya na raw tuloy iyong makita.
Kasabay ng ngisi ay inilahad ni Sang-hyuk na ang Dragon Phoenix Meet ay parang festival ng mga Orthodox na sekta, subalit lumalabas na mas marami pa palang tao ang excited sa bagay na ito kaysa sa naiisip niya, siya raw tuloy ngayon ay nagiging excited na rin. Well, since siya raw ay nakakain na ng sapat at nasa kanyang best condition na, oras na upang umentra. Mula doon ay lumipat ang eksena sa arena ng Murim Alliance kung saan gaganapin ang Dragon Phoenix Meet. Dito ay inilahad ng host na patawad sa pagpapahintay, umano'y siya ay si Hwang Yusang ang magiging host ng Dragon Phoenix Meet sa pagkakataong ito, subalit bago sila magsimula, mayroon munang gustong sabihing ilang kataga ang Murim Alliance leader na si Mr. Lim Musong, ang tanyag na Heaven-Destroying Blade Emperor. Alliance leader bulong ng inspector, pakiusap ito raw ay wag gumawa ng kung anumang stupid na bagay sa pagkakataong ito, nagsimulang magsalita ang Alliance leader. Inilahad na since siya ang na-assign para sa opening ng Dragon Phoenix Meet, siya ay magbibitaw ng ilang kataga, na pabuntong hininga ang inspector, buti naman daw at normal ang panimula nito sa pagkakataong ito. Gayunpaman dumugtong ang Alliance leader na ang gusto niya lang sabihin hindi siya yung tipong noni Nerman, isang bagay lang ang hinihiling niya para sa Dragon Phoenix Meet na ito, ang papel ay pinunit, pinagpira-piraso't inihagis sa ere, sabay dugtong na enjoy lang ng mga ito ang duelo, maririnig ang hiyawan ng mga tao, kapansin-pansin ang reaksyon ng inspector. Kasabay ng tawa ay idinagdag ng Alliance leader sa mga kalahok na lumaban lang sa kanilang heart's content. Wow, what a performance, puri naman ng mga tao. Hasambit ni Sang-hyuk, so ito ay ang Alliance leader, so ito raw pala ay mas carefree pa kaysa sa iniisip niya. Kasabay ng paghakbang ay inilahad na ito ay isang tournament style na hindi niya gaanong na-experience, maging sa kanyang nakaraang buhay ito'y medyo nakakapagpabahala, ngunit sa parehong pagkakataon ay mukhang nakakaaliw. Bago nagsimula ang Dragon Phoenix Meet, ay inanunsyo ang lineups para sa 64 na mga martial artists na nagawang makapasa sa preliminaries. Ang competition format ay kahalintulad lang sa mga tournament na nasalihan na noon ni Sang-hyuk, at sa mismong lineup, siya ay ang siyang unang sasalang. Pagkalapit sa board ay inilahad na sinasabing ang tournament na ito ay aabot ng mahigit sa 3 araw, kung ganun napaka-crucial na i-preserve ang iyong stamina. Siya raw ay nagtataka kung kabilang sa mga contestants yung individual na nakamaskara. Ang tanging bagay lang na naaalala niya sa taong iyon ay ang boses nun at martial arts na ginagamit, ito raw ay napaka-frustrating. Napatanong sa kanyang sarili kung siya ba ay maghahanap muna ng mga martial artist dito na palm techniques ang ginagamit. Di bale, malamang iyon din naman daw ay maiispatan niya kapag iyon ay sumalang na. Sa parehong pagkakataon ay tinawag na ng host ang dalawang unang kalahok at pinaghanda. Alright, sambit ni Sang-hyuk, kung ganun siya ay tutungo na doon, nang biglang mayroong nagtanong kung siya ba ay si Yeon Woo-tae. Halingon ni Sang-hyuk, at sino naman daw ba ito? Wow, tugon ng individual, ito raw ay napaka-absurd. Umano'y papaanong nangyaring siya'y hindi nito nakikilala, siya na si Ji So-hyuk ang Taiji Sword Dragon, lumalabas na ito pala ay ang unang makakalaban ni Sang-hyuk sa tournament na ito. Idinagdag ni So-hyuk na sa bagay pa lang na siya'y hindi nito kilala alam na, well, kahit na ano pa man ito raw ay talagang napakamalas upang siya ay ang siyang una nitong makalaban. Ayaw niya raw sana itong ipahiya sa pamamagitan ng pagpipigil ng lakas sa kanilang magiging laban, gayunpaman bilang isang martial artist iyon ay pagiging disrespectful, sa kasamaang palad ay humakbang na si Sang-hyuk. Hoy, hiyaw ni So-hyuk, nagtanong kung siya ba ay ini-ignore nito. Wow, sambit ng isang kalahok, umano'y ang isiping in-ignore ng ganito ang Taiji Sword Dragon, dumugtong ang isa na malamang ito ay pahiyang-pahiya na ngayon. Si So-hyuk ay napakuyom ng kamay, inilahad sa kanyang isip na ang pangahas naman nitong i-ignore siya ng harap-harapan, umano'y sisiguruhin niyang pagsisisihan nito ang bagay na ito. Ilang sandali pa ay nasa stage na ang dalawa. Alright, lahad ng host, ang first match ng Dragon Phoenix Meet ay magsisimula na. Mula sa Golden Tiger Wall ay narito si Yeon Woo-tae. Nag-alangan ang host dahil dapat sa puntong ito ay bansag ang ipapakilala niya, subalit wala siyang alam na ano mang bansag ni Sang-hyuk o Yeon Woo-tae. Idinugtong ng host na mula naman sa Jongnan sect ay narito ang Taiji Sword Dragon, ang match ay magsisimula soon. Hasambit ng isa sa crowd na patanong kung ang isang iyon ba ay walang ano mang bansag.
Yedugtong ng isa pa umano'y normally ang mga kalahok, ay mayroon ng bansag pagkasalang sa main match. Sa kabilang side naman ay maririnig ang pag-cheer ng mga kasekta ni Sohyuk umano'y siguruhin nitong manalo dahil ang pangalan ng kanilang Jongnan sect ay nakataya, Sergi hiyaw ng isa ito raw ay magagawa nito. Hahasambit naman ni Sohyuk ang mga ito raw ay wag mag-alala dahil mabilis niya lang itong tatapusin. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip siya raw ay naiinggit dito dahil sa ito ay mayroon ng bansag subalit siya ay wala. Well, napaka-weird naman daw kasi kapag ginamit niya rito ang kanyang mga bansag bilang Chivalrous Fist, Divine Thief at Wandering Sparring Fanatic, biglang nagtanong si Sohyuk kung ano ang nakakatawa. Umano'y una siya ay in-ignore nito at ngayon ito ay tumatawa sa kanya. Ano fucker, iniisip daw ba nito na siya ay isang joke? Hatugon ni Sang-hyuk ni hindi niya raw ito pinagtatawanan. Now sabat ng host ang mga ito raw ay kumalma muna at once na ang mga ito ay handa na, ang laban na ito'y sisimulan na nila. Hatugon ni Sohyuk siya raw ay kanina pa handa. Dumugtong si Sang-hyuk na maging siya ay handa na rin, kung ganon lahat ng host kung ganon, ang laban na ito ay simulan na nila. Agad-agad ay sumugod si Sohyuk, nag-channel ng internal energy sa kanyang espada at tumalon, sinalubong ni Sang-hyuk gamit ang isang suntok. Makikita ang pagngisi ni Sohyuk agad-agad ay muling umatake, gamit ang first form ng Formless Taiyi sword technique na tinatawag na Merciless Taiyi. Hosambit ng isang nanunood ang move na iyon ay talagang worthy sa kanyang pangalan, hahasabat ng isa umano'y ang batang ito ay ang brightest star ng Jongnan sect. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Sang-hyuk na ang espada nito ay dumadaloy na para bang agos ng mapayapang ilog, flexible at soft though fancy kung titingnan, wala namang anong kapangyarihan sa likod. So ito raw pala ay gumagamit ng momentum embrace techniques, ang ibig sabihin dun ni Sang-hyuk techniques na nag-e-embrace at nag-a-absorb ng atake ng kalaban upang i-neutralize. Hahasambit ni Sohyuk, kamusta raw ba iyon? Ito raw ay ang advanced technique ng Jongnan sect na itinuturo lamang sa mga nire-recognize nila bilang talented na martial artist. Dapat ito raw ay matuwa sapagkat ito'y ginagamit niya laban dito. What an interesting technique, tugon ni Sang-hyuk, subalit maaari daw bang iyon ay ipakita nitong muli? Kasabay ng tawa ay idinugtong na bilang kapalit, siya rin ay magpapakita ng soft technique na kapantay ng technique nito. Hahahatawa naman ni Sohyuk, nagtanong kung ano ang stupid na pose na ito. Ano sinasabi raw ba nitong ang kung anong weird na technique ay may kukumpara sa Formless Taiyi sword technique? Agad na nag-rush, ang pangahas naman daw nitong maliitin ang Formless Taiyi sword technique. Si Sang-hyuk ay yamukong agad upang iwasan ang ataking paparating sabay clench, isang bagay naman na ikinabigla ni Sohyuk sa sumunod na segundo'y napahiyaw, lumalabas na ganito na pala ang ginawa ni Sang-hyuk sa kanya gamit ang isang teknik ng judo, ihinambalos sa sahig. Ganito ang reaksyon ng crowd ng mga kasekta ni Sohyuk at ng host, sa pautal na paraan ay inanunsyong ang laban na ito ay nagtapos na at ang nanalo ay si Yeonwhate ng Golden Tiger Wall. Ganito ang sinapit ng mayabang na Sohyuk, ang isang elder ng Jongnan sect ay pumalag, humiyaw na who the hell ito, ang pangahas naman daw nitong balibagan ang isang talent ng Jongnan sect sa ganoong paraan, siya'y pinigilan ng iba. Bitawan niyo ako, hiyaw pa ng elder, papatayin niya raw ang taong iyon. Ho-ho, sambit ng alliance leader, mukhang ito raw ay galit na galit. Ano lahat ng inspector, sasabihan niya raw ba ang mga iyon na kumalma bago pa lumala ang mga bagay-bagay, subalit sinabi lang ng alliance leader na ito'y hayaan lang nito. Ang matandang ito naman daw na nagmula sa Jongnan sect ay wala ring magagawa, ito'y tatahimik din maya-maya. By the way, ano raw ba ang tingin nito sa unique na martial arts na iyon? Sumagot ang inspector na indeed, talagang iyon daw ay mahirap na i-konsidera bilang isang orthodox martial arts. Gayunpaman, ang konsepto ng paggamit sa bigat ng kalaban ay makakadagdag sa iyong sariling lakas upang maibalibag ang iyong kalaban, ito raw ay mayroong pagkakatulad sa Taiji. Sumabat ang alliance leader na ngunit ang kaibahan ito ay hindi nangangailangan ng wide radius upang ma-perform ang mga techniques nito, kaya masasabi niya rong ito ay mas efficient kaysa sa Taiji. Nagtanong ang inspector kung ang pride daw ba ay hindi nagmamatter hanggat ito lang ay efficient. Maririnig ang pagbu ng mga tao kay Sang-hyuk. Hahahatawa ng alliance leader, what an interesting fellow, ito raw ay parang hangin, pagtataka naman ng inspector.
Oo, tugon ng alliance leader, ito raw ay hindi pumipirmi sa iisang lugar at hindi restricted ng anumang specific na form, ganoon na ganoon ang hangin. Hay, hikab ni Sang-hyuk sa kanyang pagbaba, siya raw ay antok na antok, maririnig ang patuloy na pagbo sa kanya ng mga tao. Idinagdag ng alliance leader na gayunpaman walang nakakaalam kung ito ba ay magiging isang hamak lamang na simoy ng hangin, o magiging isang malaking bagyo na gugulat sa kabuuan ng Murim. Hay, sambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip, sa totoo lang alam niya na raw kung papaano magre-react ang mga tao ng Murim kapag ginamit niya ang MMA techniques dito sa Dragon Phoenix Meet, subalit, hindi niya naisip na magiging ganito kalala. Hay, lumalabas na siya ay hindi makakapanood ng mga laban dito ng mapayapa, nang biglang may nagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. Halingon niya ito raw ba ay mayroong anumang pake kung saan siya pupunta, gayunpaman lumalabas na ang nagtanong pala ay ang kanyang brother-in-law na si Nangang Huang, long time no see, what a bungad nito. Iyon ay isang great match, sambit ni Nangang Huang. Pagdating nila sa ibaba, ang mga techniques nito ay kasing lakas pa rin ng usual. Oh come on, tugon ni Sang-hyuk, ang kanyang mga techniques daw ay hindi ganoon kalakas, sadyang siya ay sinuwerte lang dahil sa ang kanyang nakalaban ay hindi malakas. Ano, sambit ni Nangang Huang, sinasabi nitong mahina ang Tai Sword Dragon? Honestly, tugon ni Sang-hyuk, talagang iyon daw ay hindi naman malakas. Wate, sabat ni Nangang Huang, ang taong iyon ay isa sa mga participants na inaasahang mananalo sa tournament na ito. Ano, tugon ni Sang-hyuk, iyon daw ay napaka-ridiculous. Hahahatawa ni Nangang Huang, umano'y probably maliban dito alam ng lahat na ang Tai Sword Dragon ay mayroong fiery temper, subalit iyon ay talagang napaka-exceptional pagdating sa mga sword techniques. Bawi naman ni Sang-hyuk, well, talaga wrong, ang wavy like sword nun ay napaka-interesting at iyon ang dahilan kung bakit gusto niya pang makita ang ibang mga techniques nun, sadyang hindi niya lang daw talaga inaasahan na iyon ay matatalo in one hit. Sinabi ni Nangang Huang na sadyang ganoon lang daw talaga ito ka-skilled, nagtanong kung hindi ba nito nakita kung papaano nagulat ang audience pagkatapos nilang masaksihan ang teknik nito. Well, tugon ni Sang-hyuk, hindi niya raw alam kung iyon ba ay magandang uri ng pagkagulat. Sumabat si Nangang Huang na iyon ay dahil sa hindi pa alam ng mga iyon ang tunay nitong value. Maging siya rin naman, sa totoo lang walang magandang impression nung unang beses niyang makita ang techniques nito. Inakala niyang ang actions at martial arts nito ay disrespectful, subalit nung makita niya noon kung gaano ito ka-desperate, ang kanyang pananaw ay agad na nagbago. Siya ay napaisip kung kailanman siya ba ay naging kasing desperate nito, at habang nare-realize niya ang lahat, siya ay nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. To begin with, ang pinakamalaking rason kung bakit nag-aaral ng martial arts ang kahit na sino man ay upang mas lumakas pa kaysa sa kanilang kasalukuyang sarili at upang maprotektahan ang kanilang mga sarili't mga minamahal sa buhay, hindi raw ba't ganoon? Gayunpaman, nang lumaon ay nakalimutan na ng lahat ang orihinal na rason. Sa halip na maging mas malakas, sila ay nagsimulang mag-isip na ang pride at appearances ay ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Maybe ang mali ay wala sa martial arts nito kundi nasa Murim Alliance, na na-miss out ang isang mahalagang bagay patungkol sa martial arts. Gayunpaman, kahit na sinasabi niya ang mga bagay na ito, siya ay walang anumang balak na itapon ang mga bagay na natutunan niya na. In any case, ang gusto niya lang dong sabihin, ang martial arts nito ay kabilang sa mga amazing ones na maging ang Sword Emperor ay in-acknowledge. Kung kaya ito raw ay wag ma-discourage doon sa mga taong humuhusga base lang sa panlabas na anyo, si Sang-hyuk ay nagpasalamat. Alright, sambit ni Nangang Huang, kung ganun siya raw ay aalis na muna, at tama lahad ni Sang-hyuk, ito ay kasali rin sa main match, hindi raw ba? Kung ganun siya raw ay mag-cheer para rito, pakiusap ito raw ay manalo. Hahatugon naman ni Nangang Huang, oo, sisiguruhin niya rong siya ay mananalo at tuluyan ng nagpaalam. Hay, sambit ni Sang-hyuk, sa kanyang isip siya raw ay napaka-pathetic upang iyon ay pag-alalahin bago ang sarili nung laban. Alright, oras na upang gumising. Ang level ng kritisismong ito ay walang-wala kung ikukumpara sa mga natanggap niya na sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na ano pa man ang sabihin ng iba, gagawin niya lang ang sarili niyang paraan. Pagsapit ng gabi ay agad na humiga si Sang-hyuk sa kama. Siya raw ay pagod na pagod. Ang maupo at manood ng mga laban ay mas nakakapagod pa raw pala kaysa sa iniisip niya.
Natapos na lang ang buong araw ngunit hindi niya nakita yung individual na nakamaskara subalit mayroon siyang na-realize na isang bagay, at iyon ay ang fact na ang standards ng Dragon Phoenix Myth ay mas mababa pa pala kaysa sa na-imagine niya. Although hindi niya pinanood ang lahat ng mga laban napansin niyang karamihan sa mga martial artist na kalahok ay obsessed sa forma sa halip na efficiency umano'y sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa hinahanap niya yung individual na nakamaskara hinding-hindi niya panunuurin ang mga laban na iyon na napakasakit sa mata. Na-set niya raw ba ng napakataas ang kanyang expectations dahil sa ang tournament na ito ay hinost mismo ng Murim Alliance. Naalala niya yung sinabi ni Nangang Huang na maybe ang mali ay wala sa kanyang martial arts kundi sa Murim Alliance na na-miss out ang isang napakahalagang bagay patungkol sa martial arts. Oo, dugtong niya sa kanyang isip, mukhang tama raw ang kanyang brother-in-law at sa rate na ito, matter of time na lang bago tuluyang magtapos ang Murim Alliance. Ngunit teka lang, dagdag niya kasabay ng pagbangon kapag ba siya ay nanalo sa competition na ito gamit ang modern martial arts mare-realize ba ng Murim Alliance kung ano ang na-miss nila, hihihi siya raw ay nagkaroon ng isang interesting na idea. Mula doon ay sumapit na ang itong araw ng Dragon Phoenix Myth. Wow, sambit ng isa, mukhang mayroon dong mas maraming tao sa araw na ito. Sinabi ng chubby na ito ay hindi na nakakagulat since maraming mga interesting na laban ang nangyari kahapon, hahasabat ng isa umano'y lalong-lalo na yung naunang laban, ang Great Tai Sword Dragon ay binalibag na para bang kung anong uri lang ng gamit. Huho siya raw ay nagtataka kung gagamitin uli ng taong iyon ang kakaibang teknik na iyon, nainis ang nasa unahan sa kanyang narinig. Ano baling niya sabay hiyaw, tinatawag nitong teknik ang ganoong uri ng thug fighting, hatugon ng isa siya raw ay ginulat nito. Well, though iyon daw ay tinawag niyang teknik subalit hindi raw ba, na ang panalo lang ang higit na mas mahalaga para sa isang martial artist. Seriously, pasigaw na tugon naman ng individual umano'y kung ganoon nga, kung talagang ang panalo lang ang higit na mahalaga, then ano pa raw ba ang pinagkaiba nila sa mga demonic cults? Oo, natugon ng isa, subalit bakit ito na-e-stress ng ganito? Sumagot ang chubby na narinig niyang ito ay pumusta sa Tai Sword Dragon kahapon. Hatugon ng individual, well, kahit na ano paman, natitiyak niya rong ang taong iyon na gumagamit ng kakaibang martial arts ay hindi rin naman magtatagal. Oo, tama, sabat ng chubby, siya nga raw pala dahil sa ang taong iyon ay gumagamit ng kakaibang martial arts, iyon ay binansagan na ng mga tao bilang martial eccentric. Hatugon ng isa, ang bansag na iyon, ay tunog member ng demonic cult. In that case, sinabi raw ba nun kung saang sekta iyon nagmula? Sumagot ang chubby na hindi niya alam, sabay tanong sa isang nasa unahan kung alam ba nito, subalit ito'y sumagot lang na wala siyang anumang interest sa ganoong uri ng bagay. Ang naging unang match ni Sang-hyuk o Yeonwoo-tae ay umagaw sa atensyon ng ilang mga tao. Ang mga tao ay hindi interesado sa kanya, kundi sa kakaibang teknik na ginagamit niya. Maraming mga tao ang sumubok na alamin ang origins ng kanyang martial arts, subalit ang tanging bagay lang na natuklasan nila, si Sang-hyuk o Yeonwoo-tae ay nagmula sa Golden Tiger Wall. Salamat doon, ang mga tao ay naging mas curious pa patungkol sa kanya at sa ngayon, halos lahat ng mga tao ay nakatuon na sa kanya. Subalit pagkatapos na sumalang ng ilang mga rising martial arts na dati nang inaasahang isa sa kanila ang mananalo, ang atensyon ng mga tao ay muli na namang nabaling, nagtataka kung sino ba talaga ang siyang magiging ultimate victor sa tournament o meet na ito. Gayunpaman, sa naging ikalawang laban ni Sang-hyuk, ang atensyon ng mga tao ay muli na namang natuon sa kanya. Ang laban na ito ay tapos na anunsyo ng host. Makikita ang pag-iyak ng kalbo sa harap ni Sang-hyuk, ito raw ay kalabisan. Kasabay ng pag-angat sa kamay ay isinigaw ng host na ang martial eccentric ng Golden Tiger Wall ay ang siyang nanalo. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Sang-hyuk nang marinig ang bansag sa kanya na martial eccentric. Sa parehong sandali ay maririnig ang pag-iingay ng mga tao. Nagtanong ang isa kung papaanong nangyaring tinatawag nitong martial arts ang ganoong uri ng bagay. Sa patanong na paraan ay sumigaw ang iba na papaanong naging martial arts ang pagsunggab sa braso at singit mahalay na bastard, sigaw ng iba pa, ito raw ay ang kahihiyan ng Murim. Layos, get the fuck out you shameless bastard, patuloy na sigaw nila. Napatingin ang host kay Sang-hyuk, subalit si Sang-hyuk ay hindi ko alam kung bakit ganito ang reaksyon.
Hahiyaw ng mga tao ni ito raw ay ngumingiti pa fucking not job get lost at mamatay, subalit kumanta lang si Sang-hyuk umano'y wala siyang pake kahit na magalit pa ang mga ito. Huhuhodagdag niya sa kanyang isip pride at respect, iyon daw ay isang malaking bullshit. Paulit-ulit niyang gagamitin ang martial arts na kinaiinisan ng husto ng mga ito at papatunayan sa pamamagitan ng panalo ipapakita niya sa mga ito, na ang practicality ay ang pinakamahalaga sa martial arts. Sir yun tawag ng isang boses na mapag-aalamang si Wonho, nagtanong kung kamusta na ito. O Wonho long time no si tugon ni Sang-hyuk wow subalit talaga rong siya ay nadismaya nung nakaraan since hindi niya inaasahan na talagang siya iiwan nito, ahaha tugon ni Wonho patawad daw talaga patungkol doon. By the way ito raw ay talagang napaka-amazing na gawa nitong maipanalo ang mga laban nito nang walang kahirap-hirap. Oh come on tugon ni Sang-hyuk kasabay ng paghaba ng ilong iyon daw ay basically walk in the park lang. Idinugtong ni Wonho na bukod dun siya raw ay hindi makapaniwalang nagagawa nitong makangiti kahit nasa ilalim ng kritisismo ng lahat, talagang ito raw ay malakas sa parehong good personality at mental fortitude dahil kung siya ay ang siyang nasa lugar nito, tiyak na siya raw ay hindi makakangiti ng ganito. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip umano'y sinadya niya lang nang umiti ng ganoon upang mas inisin pa ang mga iyon hahaha tugon niya kay Wonho tama na sa bagay na iyon, umano'y nakita niya ang laban nito 2 araw na ang nakararaan ito raw ay nag-improve ng husto. Not at all tugon ni Wonho, umano'y malayo-layo pa rin ang babagtasin niya kumpara rito. Subalit kung mayroon mang isang bagay na gusto niya iyon ay ang makalaban ito sa finals, sumagot si Sang-hyuk na nilo-look forward niya rin iyon. Sa parehong pagkakataon ay maririnig ang hiyaw ng mga tao simulan na ang second match kung ganon, anunsyo naman ng host. Sa kanan ay ang ice flower ng Mount Hua na si Kang Yunhwa sa muli ay maririnig ang nakakabinging hiyaw ng mga tao ito raw ay napakaganda, you can do it Mount Hua ice flower dagdag pa nila. Sa kaliwa naman ay si Go Chunho ng Yanjui sect ng Shunshi dugtong ng host, grabe napakapangit hiyaw ng mga tao get lost, ito raw ay sumuko na lang. Wow sambit ni Sang-hyuk ito raw ay puro cheers sa isang side habang puro pangungot siya naman sa kabila, siya raw tuloy ngayon ay nakakaramdam ng lungkot para sa isang ito, since parang pinanonood niya lang ang kanyang sarili. Sumabat si Wonho na ngunit ang isang ito ay ibang-iba kumpara rito, since ito ay kinukot siya ng walang magandang rason. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip bakit daw ba pakiramdam niya siya ay iniinsulto ng isang ito dumugtong si Wonho na ang rason kung bakit ito kinukot siya ng mga tao ng ganito ay malamang, na dahil sa ang kalaban nito ngayon ay ang ice flower ng Mount Hua. Kumpara sa taong ito na isa lamang normal na martial artist mula sa isang maliit na sekta si Yunhwa ay mayroong exceptional skills, at isa sa mga rising stars ng 10 great sects. Bukod doon ito rin ay napakaganda kaya ang may kumpara ang taong ito kay Yunhwa, malamang na sa mata ng mga taong nanunood villain na ang tingin nila sa Yanjui sect. Sinabi ni Sang-hyuk na nakakalungkot lang na sila ay naging villain dahil lang sa sila ay mahina nang bigla siyang mayroong napansing kakaiba, napatanong sa kanyang isip kung talaga bang mayroon ng ganitong cold expression si Yunhwa noon pa umano'y sa naaalala niya, ito ay napaka-cheerful at bright. Sinabi ni Wonho na narinig niyang ito ay dating punong-puno ng ngiti nung ito ay bata pa subalit isang araw, ito ay bigla na lang nagbago pagkatapos na bumalik mula sa kung saan kasama ang kanyang master. Kasabay ng pag-angat at pagbaba ng kamay ay inanunsyo ng host ang pagsisimula ng laban, si Yunhwa ay agad na sumugod. Idinagdag ni Wonho na hindi niya alam ang buong detalye subalit, lumalabas na ito ay mayroong nakalaban noon na kasing edad niya lang at natalo ng napakalala. Pagkatapos nun ito ay naging obsessed na sa martial arts, at naging malamig patungo sa iba. Gaano raw ba kalala ang naging pagkatalo nito upang ang personality nito ay magbago ng tuluyan kapansin-pansin ang ngisi ni Sang-hyuk Wonho sa bat niya, hindi raw ba kaya na ito ay interested kay Yunhwa. Ang mga pisngi ni Wonho ay namula pautal na hiyaw niya nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ito raw ay wag magbiro ng ganito. Kukungisi naman ni Sang-hyuk umano'y base sa reaksyon nito, lumalabas na mukhang talagang ito ay interested sa babaeng iyon. Ano gusto raw ba nitong iyon ay makausap umano'y nung siya ay bata pa actually, nang bigla siyang mayroong napagtanto.
Teka lang saglit sambit niya sa kanyang isip mayroong nakalabang kaedad niya nung ito ay bata pa at natalo ng napakalala hindi raw ba kaya na ito ay nagkaganito dahil sa kanya. Sa sumunod na eksena'y tumilapon na ang espada ng kalaban ni Yunhua teka lang saglit hiyaw nito, siya raw ay sumusuko na. Thus dahil dito ay inanunsyo ng host na ang nanalo ay si Kang Yunhua ang Ice Flower ng Mount Hua, maririnig ang hiyaw ng mga tao. Iyon ay amazing sambit ng isa, umano'y ito ay ang kapanganakan ng bagong Phoenix. Kung ganun sabat ng isa kung ganun ang bansag ba nito ay papalitan na bilang Ice Phoenix ng Mount Hua, mapapansing napaisip ang isa. Siya nga pala ang next generation leaders ng Murim, ay usually tinatawag na 5 dragons and 3 phoenixes. Alam ko na sambit nung isang napaisip kanina, umano'y ang Ice Flower Phoenix ay isang nice na bansag. Thus pagkatapos niyang humiyaw at ng iba pa, ang lahat ng mga tao ay humiyaw na rin paulit-ulit na isinigaw ang bansag na Ice Flower Phoenix, si Yunhua ay napatingin sa direksyon ng dalawa. Ang mga pisngi ni Wonho ay namula habang si Sang-hyuk naman ay pinagpawisan maging ang buhok, how amazing! Mula doon ay si Wonho naman ang sumalang maririnig ang hiyaw ng mga tao sinabi ng Little Buddha Dragon ng Shaolin Temple na si Wonho na nilo-look forward niya ang isang magandang match, same dito tugon naman ng Teizo Sword Dragon ng Kunlun Sect na si Yongwoo. Si Yongwoo ay agad na sumugod habang si Wonho naman ay nag-abang, ilang sandali pa'y nagsabayan. Si Wonho ay definitely mas malakas na ngayon kaysa sa noon sambit naman ni Sang-hyuk, though ito raw ay persistent pa rin sa standard procedures. Sa parehong sandali ay maririnig ang isang boses na tumatawag sa kanya well in any case dagdag ni Sang-hyuk ang Little Buddha Dragon ay tiyak na mananalo sa laban na ito, kaya ano raw ba kaya kung siya ay umalis na lang muna rito upang magpahinga. Ano sambit uli ng boses siya raw ba ay iniiwasan nito hay buntong hininga ni Sang-hyuk so talaga raw bang ito'y hindi na maiiwasan pa, lumalabas na ang tumatawag pala sa kanya ay walang iba kundi si Yunhua. Sinabi ni Yunhua na ito ay walang pinagbago kahit na kaunti ang stupid na mukha na mayroon ito at ang kaiyahiyang martial arts nito, ubo ni Sang-hyuk siya raw ay walang pake kahit na ano pa ang sabihin ng iba, subalit ito ay ang kanyang style ng martial arts. Hahatugon ni Yunhua ang paggulong sa buhangin ay tinatawag nitong martial arts hindi umimik saglit si Sang-hyuk at sumagot, na subalit sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong uri ng martial arts siya ay nanalo pa rin hindi raw ba, katulad sa kung papaano niya ito tinalo noong sila ay bata pa. Siya nga raw pala bakit ba siya nito hinahanap ito raw ba ay interested sa kanya, isang bagay naman na ikinainis ni Yunhua who the hell naman daw ba ang magkaka-interest sa isang tulad nito. Kung ganun tugon ni Sang-hyuk so mayroon daw ba itong gustong sabihin sa kanya, sasagot sana si Yunhua subalit siya'y biglang pinutol ni Sang-hyuk alright lahat niya, kung hindi nito masabi hayaan nitong siya ang maunang magsalita. Well honestly siya raw ay wala nang magagawa pa kung ito ay nagho-hold pa rin ng grudges laban sa kanya dahil sa nangyari noon subalit siya ay faithful lang sa kanyang martial arts, hindi niya sadyang ito'y ipahiya. At habang nilo-lookdown ng lahat ang kanyang martial arts, siya ay proud na proud dito hindi umano'y actually siya ay naniniwalang ang kanyang martial arts ay ang siyang pinakamalakas, hindi na napigilan pa ni Sang-hyuk ang paglakas ng kanyang boses. Ganito ang reaksyon ni Yunhua sa kanyang narinig habang sa itaas naman, ay kapansin-pansing na tuon sa kanila ang mata ng mga tao. Pautal na sambit ni Yunhua nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. So tugon ni Sang-hyuk ang ibig niya rong sabihin, ito ay hindi natalo sa kanya dahil sa ito ay mahina, sadyang siya lang talaga ay napakalakas. Kung kaya kalimutan na lang daw nito ang pagkatalong iyon sa nakaraan, I'm fucked dugtong niya sa kanyang isip gusto niya lang daw sana itong comfort subalit siya ay nakapagbitaw ng maraming bullshit sa halip. Pakiramdam niya raw siya ay mamamatay na sa kahihiyan, patawad tugon ni Yunhua subalit siya raw ay hindi pumarito upang ito'y kagalitan. Nabigla si Sang-hyuk sa kanyang narinig umano'y kung ganon, bakit siya nito hinahanap? Sumagot si Yunhua na hindi niya naipakita ang kanyang buong kapangyarihan sa kanyang naunang laban kung kaya sa susunod na laban ipapakita niya rito kung gaano na siya kalakas ngayon, at kasabay ng pagbaling at paghakbang paalis ay idinugtong na pakiusap panoorin nitong mabuti ang kanyang susunod na laban.
What the hell, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip. Siya raw ay natakot dahil napakaseryoso nito ngayon lang, ngunit lumalabas daw pala na wala itong grudge laban sa kanya. Well, mabuti naman kung ganon. Sa parehong pagkakataon ay ginulantang siya ng pressure at hiyaw ng mga tao. Lumalabas na nagawa na palang mapabagsak ni Wonho si Yoonwoo. Hasambit ni Yoonwoo siya raw ay natalo. Sumagot si Wonho na iyon ay isang good match, habang inanunsyo naman ng host na ang Little Buddha Dragon ng Shaolin Temple ang nanalo. Oho, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, ang match na ito ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ngayon titingnan niya raw kung sino na ang mga susunod na maglalaban, at paglingon niya sa gilid, ay nakita niyang naghahanda na si Nangang Huang. Brother-in-law tawag niya, durugan nito ang kalaban. Medyo nabigla si Nangang Huang sa kanyang narinig, subalit sa sumunod na segundo'y ngumiti. Sumigaw ang host na ito na ay ang huling laban sa araw na ito. Ang narito ay ang Hidden Dragon ng Nangang Clan na si Nangang Huang at ang The Inferno ng Flaming Yang sect ng Fujian Province na si Jiang O. Maririnig ang nakakabinging hiyaw ng mga tao. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, The Inferno, hindi niya pa raw naririnig ang bansag na ito. Hindi raw ba kaya na ito ay naging kabilang sa ilang mga laban na kanyang na-miss? Gayunpaman, bakit daw ba pakiramdam niya nakita niya na ito noon? Sir, yon tawag ni Wonho, so siya raw pala ay hinintay nito. Haha, siya raw ay hindi makapaniwala na ito ay nanatili upang panoorin lang ang kanyang laban. Talaga rong siya ay na-touch. Well, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, ngunit ang nakita niya lang sa laban nito ay ang simula at dulo. Ngunit dugtong ni Wonho sabay lingon-lingon, nagtanong si Sang Hyuk kung ano ang problema. Tugon ni Wonho, napansin niya raw kasing kinakausap nito ang Ice Flower Phoenix kani-kanina lang. Well, I guess mukhang iyon daw ay tumungo na sa kung saan. Well, sambit ni Sang Hyuk, iyon daw ay tumungo na sa waiting room sa hindi pa katagalan. Ay, si tugon naman ni Wonho. Kung ganun, perhaps ito raw ba ay nakipag-usap doon patungkol sa kanya. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Sang Hyuk. Pardon, patanong na sambit niya. Well, tugon ni Wonho, maaaring siya raw ay nagkakamali lang, subalit pakiramdam niya raw kasi iyon ay tumitingin sa kanya kanina, kaya siya raw ay nagtataka kung iyon ba ay mayroong sinabi patungkol sa kanya. Oo, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, talaga rong ito ay nagkakamali. Ahehe, sambit niya kay Wonho, siya raw ay hindi sigurado kung ano yung napag-usapan nila, hindi niya na maalala ng malinaw. Ganoon ba, tugon naman ni Wonho. Siya nga pala, Wonho, lahad ni Sang Hyuk. Ito raw ba ay mayroong alam patungkol sa Inferno guy na iyon? Iyon ba, tugon ni Wonho. Well, siya raw ay hindi sigurado sa detalye, subalit mukhang first time lang nitong sumali sa Dragon Phoenix Meet. Bukod doon ito rin ay mukhang napakalakas, at base sa natuklasan niya bago ang kanyang naging laban ngayon lang, ang Inferno guy na ito ay mayroong napakabilis na footwork at gumagamit ng makapangyarihan na mga palm techniques. Ano, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, napakabilis na footwork at makapangyarihang mga palm techniques, hindi raw ba kaya na ito yung individual na nakamaskara? Nakalimutan niya raw saglit ang patungkol dito, subalit tama ang hula niya na ito ay kasali sa Dragon Phoenix Meet. Sir, yon tawag ni Wonho, nagtanong kung ito ba ay ayos lang. Ahehe, tugon ni Sang Hyuk, siya raw ay medyo napagod lang, wag itong mag-alala. Alahad ni Wonho, mukhang ito raw pala ay napagod mula sa panonood ng napakaraming mga laban. Ano, gusto raw ba nitong mauna na upang magpahinga? A-update niya na lang ito patungkol sa magiging resulta ng laban na ito pagkatapos. Hindi, tugon ni Sang Hyuk, siya raw ay ayos lang, at kasabay ng pagkuyom ng kamay, ay idinagdag na kailangan niyang makita ng personal ang laban na ito. Flashback muna nung si Nangang Huang ay nasa Nangang Clan residence pa, habang himihimas ang kabayo ay bigla siyang tinawag ni Yuhua, ito raw ay dalhin ito. Nagtanong si Nangang Huang kung kailan ito nagkaroon ng time upang ihanda ang lahat ng ito. Sumagot si Yuhua na ginawa niya ito, upang mayroon itong makain sa daan patungong Murim Alliance. Hahasambit ni Nangang Huang, mukhang siya raw pala ay magiging busy sa pagkain sa mga ito sa daan. Husband lahad naman ni Yuhua, habang ang manalo sa Dragon Phoenix Meet ay maganda, mas pipiliin niya pang ito'y hindi ma-injured kaysa doon. Kung kaya pakiusap ito raw ay bumalik ng ligtas. Alright, tugon ni Nangang Huang, titiyakin niya rong siya ay babalik ng ligtas. Ang eksena'y bumalik sa kasalukuyan kung saan maririnig ang nakakabinging hiyaw ng mga tao. Ang dalawang kalahok ay nagsihanda. Hasambit ng Sword Emperor, mukhang si Huang ay kinakabahan ng husto.
Sinabi ni Patriarch Nan Gonghu na since walang gaanong impormasyon patungkol sa Inferno Guy na iyon natitiyak niyang si Huang ay kinakabahan lang dahil sa ito ay hindi makapag-come up ng strategy, ngunit siya pa rin ay nag-aalala dahil sa ang nararamdamang kaba na ito ni Huang ay halos unnecessary na. Although ito ay hindi kinikilalang napakamakapangyarihan sa martial arts dahil sa mga rumor na mahal nito ang kanyang asawa, by any means ito naman ay hindi mahina. Habang hindi nila alam kung gaano kalakas ang Inferno Guy na ito kung ito ay talagang malakas, dapat na ang mga rumor patungkol dito ay kumalat na sa buong Merm Alliance sa ngayon at kung si Huang lang sana ay mas magiging bold, magagawa nitong maabot ang mas mataas na level. Hay bilang ama nito palagi niyang nararamdamang iyon ay ang untapped potential na dapat nitong pag-ukulan ng pansin, hasambit naman ng Sword Emperor ito raw ay napaka-strange. Pardon patanong na tugon ni Patriarch Nan Gonghu sumagot ang Sword Emperor na kadalasan ay nagagawa niyang matukoy kung gaano kalakas ang isang individual sa pamamagitan lang ng paglapat ng tingin subalit sa ngayon ay nahihirapan siyang matukoy kung gaano kalakas ang isang ito, na para bang ito ay mayroong suot na ilang layers ng maskara. Well lahad ni Patriarch Nan Gonghu kung iisipin mo raw nagawa nitong may tago ng napakahusay ang kanyang internal energy teka lang saglit ano maging ito ay hindi magawang makita kung gaano kalakas ang isang ito, come on sabat ng Sword Emperor malamang magagawa niya raw itong makita kung gugustuhin niya lang talaga. Well in any case kung ang taong ito ay sumusubok ng husto sa pagtago sa kanyang ability malamang na ito ay isang makapangyarihang martial artist. At natitiyak niyang si Huang na palaging napakametikuloso ay napansin na rin ang patungkol sa bagay na iyon, at malamang na iyon ang dahilan kung bakit napakakabado nito ngayon more than usual. Hahaha at gaya ng sinabi nito ngayon lang by any means si Huang ay hindi naman mahina, kaya sila ay magtiwala na lang sa Hidden Dragon ng kanilang Nangong clan. Hasambit ni Patriarch Nan Gonghu sa kanyang isip ito raw ay optimistic lang, ngunit siya ay wala ng iba pang choice bukod sa magtiwala kay Huang gaya ng sinabi nito isa pa alam niya kung ano ang kayang gawin ni Huang higit sa iba, kaya hindi na mahalaga pa kung sino man ang makakalaban nito. Sinabi ng host na kung ang parehong panig ay handa na, sisimulan na nila ang laban. Alright then dagdag niya nang makitang handang-handa na ang dalawa umano'y kung ganon, simulan na ang laban. Agad-agad ay nagdash si Nangong Huang sideways, isang bagay naman na ikinabigla ni Jiang O. Ano sambit niya sa kanyang isip sinusubukan daw ba nitong lumikha muna ng distansya upang ma-check kung ano ang kaya niyang gawin, ito raw ay kasing cautious ng sinasabi sa mga rumor. Gayunpaman iyon ay useless dahil kahit nasubukan pa nitong lumayo mula sa kanya, ito ay walang panama sa kanyang footwork. Ngayon na ang tsansa sambit naman ni Nangong Huang agad na huminto sabay perform sa Heavenly Flying Swallow Sword technique na tinatawag na Infinite Heavens agad na nagpakawala, isang pagsabog ang naganap. Sinabi ni Wonho na ang level na iyon ng sword energy ay sapat na upang tapusin ang laban na ito ang ganoong fierce attack sambit naman ni Sang Hyuk sa kanyang isip ito raw ay hindi ang usual na characteristic ng kanyang brother-in-law, ano ito raw ba ay gumamit agad ng malakas na atake sa simula pa lang dahil sa hindi nito alam kung papaano lalaban ang kalaban. Well iyon naman daw ay hindi na masama na strategy ngunit syempre, iyon ay hindi sapat upang manalo. Hindi makapaniwala si Nangong Huang na nagawang ma-deflect ni Jiang O ang Infinite Heavens habang sumusugod patungo sa kanya, ito raw ay mas malakas pa kaysa sa iniisip niya. Subalit since ito ay nag-decide na mag-block sa halip na umiwas iyon ay nangangahulugang hindi nito kayang mag-change direction gamit ang kanyang footwork, at lumalabas din na ang atake lang na ginagamit nito ay mga palm techniques. Kung iyon lang ang lahat ng mayroon ito kayang-kaya niya itong tapusin gamit ang kanyang secret technique, napatanong si Patriarch Nangong kung binabalak bang gamitin ni Huang ang technique na iyon. Hasambit naman ni Jiang O sa kanyang isip ito raw ba ay nagiging seryoso na ngayon siya raw tuloy ay curious na, kung ano ang gagamitin nito sa pagkakataong ito. Paghawi ng shot ay mapag-aalaman, na ang ipinirform ni Nangong Huang sa pagkakataong ito ay ang Heavenly Boundless Sword technique na tinatawag na Emperor Sword Style. Mapag-aalaman din na ang sword technique na ito ay Ice type sambit ng isang nanunood hindi ba nito nararamdamang bigla na lang lumamig, o tugon ng isa umano'y tila ba sumapit na ang winter.
Ang hangin ay lumamig sambit naman ni Sang-hyuk sa kanyang isip ang energy ay naging mas malamig magmula nung isinagawa ng kanyang brother-in-law ang posisyon na ito, napatanong kung ito ba ay isang ice attribute martial art. Mukhang ito raw ay nagko-consume ng napakatinding internal energy subalit certainly napaka-makapangyarihan umano'y sa laban na ito, ay mukhang ang kanyang brother-in-law ay maaaring manalo. Si Nan Ganghwang naman ay nakakaramdam na tila ba napupunit ang kanyang mga braso at binti subalit umano'y ang sakit na ito, ay baliwala kung makakamit niya naman ang panalo. Gayunpaman sa parehong sandali ay nagkomento si Jang-oh na mukhang ang teknik na ito ay incomplete, nagtanong si Nan Ganghwang kung ano yung sinabi nito. Sumagot si Jang-oh na nakikita niya mula sa mga mata pa lang nito at paghinga maaaring ito raw ay mukhang kalmado sa labas, subalit ito ay tila pinapatay sa loob at sa tingin niya, ito ay natatakot na baka mawasak nito ang kanyang sarili gamit ang teknik na ito na hindi pa nito tuluyang nakokontrol. Sumigaw si Nan Ganghwang na itikom nito ang kanyang bibig pwes tugon ni Jang-oh kung hindi nga ganoon ipakita nito sa kanya, ayaw na ayaw niya ang pagdadrag out sa mga bagay-bagay. Sa kanyang isip ay inilahad ni Nan Ganghwang na siya ay nakakaramdam ng inis subalit gaya ng sinabi nito ang Emperor Sword style niya na ito ay talagang incomplete, at ni ito pa ay nagawa nitong maso-through mula sa kanyang uneasiness. Kasunod nito'y tuluyan ng pinakawalan ni Nan Ganghwang ang sinasabing teknik si Jang-oh ay naghanda, habang si Nan Ganghwang naman ay nagbuhos ng matinding enerhiya. Gamit ang kanyang palm techniques ay nagsimula si Jang-oh sa pag-deflect so ito raw pala ang dahilan kung bakit ito nag-release ng ice energy at fog pwes kung ganun ano ang gagawin nito sa bagay na ito, agad niyang itinigil ang pag-deflect at sumugod ng direkta. Gayunpaman si Nan Ganghwang ay umatras lang, at nagpatuloy sa pagpapakawala ng mga ice crystals. Kinagat nito ang bait sambit niya sa kanyang isip agad na ipinirform ang 10 iron sword slashes na tinatawag na rampant barrage, umatake na rin ng direkta. Kapansin-pansin ang reaksyon ng mga tao, ng Sword Emperor at ni Patriarch Nan Gangho, habang si Wonho naman ay nagtanong kung nagawa ba nito. Gayunpaman pagtila ng fog ay mapapansing nagawang masalo ni Jang-oh ang sword strike ni Nan Ganghwang inilahad, na ang akala niya ito ay isa lamang kung anong nerd subalit ito raw pala ay napakalakas gayunpaman, ito ay napakahina pa rin upang manalo laban sa kanya. Kasabay ng pagwaksi ay siya namang sumugod, inilapat ang kanang palad sa pagmumukha ni Nan Ganghwang at ihinambalos. Sa kasagsagan ng kanyang pagsadsad ay inilahad ni Nan Ganghwang sa kanyang sarili na kailangan niyang makabalik agad sa posisyon gayunpaman nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nasa itaas niya na si Jang-oh at sa kanyang desperasyon, ay agad siyang nag-release ng ice strikes. Gayunpaman sa sumunod na eksena ay makikitang walang anumang nangyari kay Jang-oh imposible sambit ni Nan Ganghwang sa kanyang isip habang pinipighil ang pagdudugo ng kanyang bibig umano'y napakalinaw na sinalubong nito ng head-on ang kanyang ice strikes ano iyon daw ba ay nagawa nitong mablock ng napakadali, papaanong nangyaring ito ay hindi nagtamo ng anumang injury ano hindi raw ba kaya na ang level nito ay nasa indestructible physique na. Sinabi ni Jang-oh na ang fighting spirit nito sa kanyang mga mata ay naglaho na, ano tinatanggap na raw ba nito ang pagkatalo? Ano patanong na tugon ni Nan Ganghwang pagkatalo, kasabay ng pag-release ng ice energy ay idinagdag na usually ay tumatanggap siya ng pagkatalo subalit sa kung anong dahilan, hindi niya nararamdamang sumuko sa pagkakataong ito. Makikita ang pagsugod ng mga ice crystals patungo kay Jang-oh sinabi ni Wonho na kapag ginamit nito ang ice strikes nito sa sitwasyong ito ay pareho silang malalagay sa panganib, ano dugtong naman ni Sang-hyuk ano binabalak daw ba nitong mamatay ng magkasama. Darling sambit ni Nan Ganghwang sa kanyang isip patawad at mukhang hindi niya na matutupad pa ang kanyang binitawang pangako pakiusap siya ay patawarin nito sa pagiging full gayunpaman sa parehong pagkakataon, ay nag-conjure lang ng fire art si Jang-oh at ninullify na para bang wala lang ang ice arts ni Nan Ganghwang. Ito ay pautal na sambit ni Nan Ganghwang ito raw ay hindi maaaring maging posible, bago tuluyang bumagsak. Sinabi ni Jang-oh na habang ang ice arts nito ay napaka-impressive ito naman ay lubhang napakahina upang manalo laban sa kanyang heat arts, inanunsyo ng host na ang nanalo sa laban na ito ay ang The Inferno ng Flaming Yang sect na si Jang-oh.
Maririnig ang nakakabinging hiyaw ng mga tao. Wow, sambit ng isa, iyon daw ay isang napakagandang laban. Dumugtong ang isa pa na pagkatapos ng mahabang panahon sa wakas ay mayroon na ring lumitaw na napaka-amazing na rising martial artist mula sa Fujian. Sa ibaba ay maririnig ang dagandong ng ginagawang pag-iingay ng mga tao. Makikitang inalalayan ng host si Nangang Huang nang biglang mayroong nagtanong kung ito ba ay ayos lang, na mapag-aalamang si Patriarch Nangang Hu. Patawad, tugon ni Nangang Huang, siya raw ay natalo. Sumagot si Patriarch Nangang Hu na ginawa naman nito ang best nito, hindi raw ba? Oo, tugon ni Nangang Huang, at kahit na siya ay natalo, wala siyang anumang pinagsisisihan. Napangiti ang Nangang Patriarch sa kanyang narinig. Pinasalamatan ang host sa ginawa nitong pagtulong o pag-alalay sa kanyang anak, ngayon ipaubaya na raw nito sa kanya ang lahat. Ang bagay na ito'y agad namang sinang-ayunan ng host father, sambit ni Nangang Huang, subalit sumagot si Patriarch Nangang Hu na iyon ay ayos lang, ngayon ito raw ay some-andal na sa kanya. At since ginawa nito ang kanyang best, talaga rong iyon ay ayos lang, siya ay proud na magkaroon ng anak na katulad nito. Marahil ito ay natalo, subalit iyon naman ay isang magandang conclusion, sinabi ni Won-ho na habang pinagmamasdan ang mga ito, pakiramdam niya raw siya ay kino-comfort ni Buddha. Siya ay nagpatuloy sa pagdaldal, gayunpaman sa kanyang paglingon, lumalabas na hangin na lang pala ang kinakausap niya. Si Sang-hyuk ay naglaho na. Ano, sambit ni Won-ho, iyon daw ba ay umalis na dahil sa iyon ay napagod na? Mapag-aalamang si Sang-hyuk pala ay tumungo kay Jang-oh. Kasabay ng pag-exhale ay sinabi ni Jang-oh na wag siya nitong tingnan ng ganito umano'y. Kung may gusto itong sabihin, sabihin na nito agad. Kung ganun, tugon ni Sang-hyuk, kung ganun ito yung nakalaban niya sa Henan branch, tama raw ba? Tumugon si Jang-oh na ano naman kung siya nga. Ano, sasabihin daw ba nito na ang isang villain na tulad niya ay walang karapatan na mag-participate sa Dragon Phoenix Meet, o sasabihin nitong ito'y maghihiganti sa ginawa niyang pagtalo sa brother-in-law nito? Hindi, tugon ni Sang-hyuk sa seryosong tono, hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon, sabay conjure ng energy barrier. Kasabay ng paghakbang ay inilahad ni Sang-hyuk na mayroon siyang mga natutunang bago mula sa isang bagong kakilala sa kanyang daan papunta rito, though ito raw ay hindi pa ganoon ka-stable, mukhang ang tinutukoy niya rito ay si Seom-yun. Idinugtong na do ang energy barrier na ito ay hindi pa ganoon ka-stable, wag itong mag-alala, dahil ito ay sapat na upang walang makarinig sa pag-uusapan nila. Nagtanong si Jang-oh kung ano ang binabalak nito. Binabalak, patanong na tugon naman ni Sang-hyuk. Well, wala rong ganoon, actually wala naman siyang anumang grudge laban dito, at sa katunayan, sa sobrang saya niya na makita ito rito, ni gusto niya na itong yakapin. Nagtanong si Jang-oh kung siya ba ay minamak nito, tugon ni Sang-hyuk, hindi raw ganoon. Inilahad na wala siyang pake kung ito man ay masamang tao o kung ito man ay nanalo laban sa kanyang brother-in-law. Well, to be a little more honest, ang gusto niya lang ay ang makalaban itong muli. Ano, lahad ni Jang-oh, gusto raw ba nitong dito sila maglaban? Iyon ay hindi bad idea, pangising tugon ni Sang-hyuk, subalit mayroong mas malaking stage na nakahanda para sa kanila, hindi raw ba? Ano, tugon ni Jang-oh, so ito raw pala ay confident na ito ay tatagal hanggang sa finals upang makalaban siya? Oo, tugon ni Sang-hyuk. Marahil sa ngayon siya raw ay tunog obnoxious, subalit wala sa ibang mga participants na narito ang mayroong kakayahang manalo laban sa kanya, walang iba bukod dito. Kung kaya ito raw ay manatili sa best condition at makipagkita sa kanya sa finals, wag itong mag-alala dahil bibilisan niya ang pagtungo doon. Ganito ang reaksyon ni Jang-oh sa kanyang narinig.